Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat, no? Kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang lahat sa lahat. Kapatid, tayo po ay napapakinggan araw-araw 6 o'clock a.m. hanggang 6:30 a.m. po. At tuwing Sabado at Linggo naman po ay 8 o'clock a.m. hanggang 9 o'clock a.m. Maaari rin po kayong makinig at manood sa live streaming sa FB page ng CBS DWAD sa ngalan po ni Pastor Rolly Antonio. Muli, kami po ay manggagawa mula sa JCAM Antipolo. Ako po, si Ate Maricar. At ako naman po, si Ate Jen. Amen, no? Muli po ay samahan ninyo kami sa isang oras na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And nawa po na mabless po tayo sa presensya ng ating Panginoon. So kapatid, naka-ready na ba ang iyong Bible, ang iyong book and pen? So, bago po tayo tuluyang magsimula, ay samahan po ninyo kami sa isang maikling panalangin na dadalhin po sa atin ni Ate Jen. Ayan, honor and glory to you, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na Amen. makapagbahagi po kami ng iyong salita. Patuloy, Lord God, na ang bawat maishishare namin ngayong umaga, Panginoon, patuloy, Lord God, na tumanim sa aming mga puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Lord God, ihanda mo ang aming puso at isipan sa iyong salita, Lord God, nang sa gayon ay maging butil ito, Panginoon, na lalago sa aming mga puso at magagamit namin sa araw-araw naming pamumuhay. Muli, Lord God, sa iyong papurit pa, salamat sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. So, salamat po sa Diyos. Ang bilis ng araw, no? Kaya, Teacher Jen, biruin mo, May ano na, no? May 2 na, no? Ang bilis. So, kapatid, no? Salamat sa Diyos dahil ginagamit ang programang ito upang tayo makapakinig ng kanyang banal na salita na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, ang ating pong topic sa araw na ito ay How to know God's will. Paano malalaman kung ito ay kalooban ng Diyos? So, matatagpuan po natin yan. Ang ganda ng topic. Ang main verse po natin ay matatagpuan sa Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sabi nga po, no, sa Tagalog, ang tao'y maraming iniisip, pinaplano at maraming binabalak. Ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananaig. Amen. Ang sarap pakinggan, no? Na doon marami tayong plano sa ating mga buhay, pero andun pa rin ang pinakamagandang plano ng Diyos para sa atin, no? Dahil ang Diyos ay Diyos, ang kanyang kalooban, yung kanyang plano, yung kanyang layunin, lagi ang mananaig sa ating buhay. So kapatid, no, may sinasabi ang Biblia na about sa God's will, ano yung purpose ni Lord, ano yung plano niya sa ating buhay. So, yung una po nating puntos doon, no,
the nature of God's will. So, the nature, big sabihin pala, no, natural na sa Diyos, no, na may layunin siya sa ating buhay. So, nature na ng Lord yan, na may kalooban siya sa atin. So, hindi lang na ginawa tayo para lang mabuhay sa mundong ito, kundi may purpose si Lord kung bakit ka nandirito, kapatid. Sabi nga, no, God will is good, pleasing, and perfect. So, kung matatagpuan po natin sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. No? Sabi po yan sa Romans 12 verse 2. Bakit po kaya karamihan sa atin ay natatakot magpasakop sa kalooban ng Diyos, no? Maaaring hindi pa po nila nauunawaan kung ano po ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Bakit sila natatakot? Siguro maraming tumatakbo sa isipan ng bawat isa sa atin. Pero kung iisipin natin, kapatid, no, ano ang halaga na makuha natin ang lahat ng bagay, pero wala naman tayong identity? Feeling mo ba kapag humiling ka kay Lord ay hindi na binibigay ng Panginoon yung mga panalangin mo? Feeling mo ba ang Diyos kaya di niya binibigay dahil hindi niya kaya? Sabi nga po, no, sabi sa kanyang salita, God's will is good, pleasing, and perfect, di ba? Walang pangarap ang tao na mas malaki pa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. So make sense, kapatid. Kaya hindi pa binibigay, hindi dahil masyadong malaki para sa Kanya, sa Panginoon, hindi binibigay pa ng Diyos kasi masyado siyang maliit, kundi para sa purpose ng Diyos yung buhay mo. And that's true na, wag mo i-underestimate ang Panginoon. Sabi ng Lord, kung kaya niya, gugustuhin niya, pero hindi niya inaalaw, hindi niya ibinibigay. Your dream is not big enough to the purpose that God has for your life. So kapatid, mayroon pong magandang plano ang Diyos para po sa atin. No? So kung tayo, ang gusto lang natin is ganitong buhay, gusto lang natin ma-promote sa trabaho, gusto lang natin magka-negosyo, gusto lang natin magkaroon ng salary increase, pero kapatid, no, hindi lang pala yun yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi minsan yung mga plano natin, nagkakaroon ng aberya. Bakit? Kasi may mas magandang plano na inihahanda ang Lord para sa atin. Amen? Kaya kapatid, mas maganda na rin na lagi nating ipagkatiwala sa Diyos, anuman yung ating mga plano sa buhay. Dahil ang Diyos ay may magandang plano sa atin at perfect pag ang Diyos ang nagbigay para sa atin. Amen? So yung pangalawa, God plans includes prosperity, protection, and hope. No? Sabi nga ng Word of God sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Kapatid, dito pa lang sa salita na to, no, alam na ng Diyos ang plano niya para sa'yo, para sa ating lahat. Plano na hindi tayo mapahama, kundi magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Dahil, ano nga ba ang purpose ni Lord sa ating buhay? Siyempre, ayaw ng Lord na mapahama ka, kundi magkaroon tayo, andun lagi yung protection ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na daw kapatid, minsan tayo ay nakakalimot sa Kanya, pero kapatid, ang Panginoon hindi nagbabago, hindi nakakalimot sa atin. Sabi nga, His ways is higher than our ways. Kaya kapatid, kung minsan nagpaplano tayo, no? May mga bagay tayo na gustong gawin sa buhay. Minsan hindi nagiging okay. Minsan nade-delay. Minsan hindi nagiging, hindi nagiging masaya. Kasi bakit? Hindi naka-align sa Diyos. So kapatid, ganun pala, no? Na kapag meron pala tayong gustong gawin, may mga pangarap tayo sa buhay, minsan kasi pag nag-iisa tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Hinahabol natin kung ano yung blessing na gusto natin sa buhay. Pero hindi natin na alam kung ano dapat yung una nating unahin. Dahil sabi nga, kapag inuna natin ang Diyos, ang blessing susunod na yan, kapatid.
At walang imposible sa Diyos. Huwag natin limitahan kung ano ang kayang gawin ng Lord. Sabi nga, His ways is higher than our ways. So may iba't ibang kaparaanan ng Diyos. May magandang plano ka, pero may mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. So andun din yung protection at hope, 'di ba? Sabi, wisdom teaches you before a mistake. Kasi kapag after na yung wisdom, 'di ba? Mahirap yun, kapatid, minsan masakit. Pag una pa lang yung wisdom, 'di ba? Masasabi natin na galing yun sa Lord. Yung wisdom, minsan masakit. Pagka alam natin na tawag nito mali, ay ibig sabihin, yung wisdom na yun is galing kay Lord. Pero pag pang sarili lang natin, minsan nasasaktan tayo. Kasi hindi siya naka-align sa wisdom ng Panginoon. Kaya sabi wag mong simulan kung ayaw mong masaktan, no? Yun ay wisdom mula sa ating Diyos. Because God wants to prevent you from mistake that you will regret for the rest of your life. So, ibig sabihin, kapatid, sa bawat plano na gagawin natin, no, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi minsan may plano tayo na, halimbawa, may flight ka para sa etong summer na to, may flight kayo ng family mo. Tapos, ang nangyari, minsan may emergency na hindi inaasahan. So, hindi natuloy yung flight ninyo, no? Bakit? Kasi nga may emergency. Minsan, tayong mga tao, dahil sa sobrang excited natin, no? Hindi natin alam na yung plano pala ni Lord na hindi tayo maisama sa flight na yon, iniiwas lang tayo ng Lord sa aksidente. Kasi bakit? Minsan, pag may mga lakad tayo sa labas, minsan, kaya pala nagka-emergency kami, hindi natuloy. Kasi pinroteksyonan kami ng Lord. Yung dapat kasabayan namin na sasakyan, na oras na yon, nagkaroon ng aksidente. Pero hindi, iniwas kami ng Lord dun. So, nandun makikita natin ang proteksyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, may kanyang kaparaanan ang Panginoon. No? Minsan, hindi lang natin nakikita, pero kung mapapansin natin, ganun po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa atin. So, number 3 po, yung God purpose is unchanging. Totoo naman po talaga, no, na ang purpose ni Lord ay hindi nagbabago sa atin. Lagi po ang gusto ng Lord sa atin ay yung makakabuti po para sa ating lahat. Sabi nga po sa Hebrews 6 verse 17, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose be very clear to the hearers of what was promised. He confirmed it with an oath. Ibig sabihin, no, kapatid, kung ang tao nagbabago, pero ang Diyos hindi nagbabago. Kung ang pangako ng Diyos sa'yo na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, kapatid, panghawakan mo yan. Kasi gagamitin mo yan sa anumang laban mo sa buhay. At maniwala ka na makapangyarihan ang banal na salita ng Diyos, na totoo na hindi nagbabago ang Diyos. Oo, nagbabago ang tao. Kung may mga pinangakuan tayo, hindi natin natutupad. Pero ang Diyos, kapatid, pag nangako yan at sumunod ka, hindi lang tutuparin ni Lord yung pangako niya sa'yo, kung hindi i-bless maging ang mga next generation mo. So, yung mga apo mo, yung mga anak mo, no, pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Yun naman talaga ang layunin ni Lord, na alin, i-bless ang bawat isa, na pagpalain tayo, no, na mahalin tayo. Kasi nature ni Lord yun, na meron siyang magandang kalooban at layunin para sa bawat isa sa atin. So, salamat po sa Lord, no, dahil ang Lord po ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Amen. Tunay nga na ang kalooban ng Diyos ay napakabuti po, no? Pangalawa po ay how to test and approve God's will. Ayan. How to test daw, ba? Kailangan din parang i-test to, no? And approve God's will. At ito daw po ay isa process of renewing one's mind to discern and embrace God's desires over the world's pattern. Ayan daw po. Ito daw po ay proseso, no? ng ano bang Tagalog ng renewing, Teacher Maricar? Pagpapanibagong kaisipan. Ayan. Ito daw po ay as described po as a double process of testing and approving His will, which is defined as good, pleasing, and perfect. Ayun po ang plano ng ating Panginoon. Una po,
ay offer our bodies as living sacrifices to God. Sabi po sa Romans 12, chapter 1, verse 2, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God." Ayan. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayan, ang ganda po, no? Doon pa lang po, makikita mo na po na ang kalooban ng Diyos ay laging perpekto para sa atin. Ayan. What is a sacrifice? What is a living sacrifice? Ayan po, no? Living sacrifice is different. It is life dedicated to God's every single day. Ayan po, no? Ito daw po yung namumuhay tayo ng para sa Panginoon. Ayan. We give ourselves to Him because He has already given so much to us. Ano po yung i-offer natin yung ating buhay sa ating Diyos sa dami po ng nagawa niya para sa atin, no? Yun lang, yung maliit na bagay po kung tutuusin na yung magpagamit tayo sa Panginoon, Amen. 'di ba? I-dedicate natin yung time natin sa Kanya and effort kasi po kung tutuusin kulang po yun sa dami po ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ayan. Offer our bodies means giving God our hands to work, our feet to move forward, those in need, and our voices to speak truth. Ayan po, no? Yung lahat po ng ginagawa natin, salita, sa gawa, no po, yun po ay, dapat po ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan po. Pangalawa po, separation. Do not conform to the pattern of this world. Ayan po, no? Sabi po sa Romans 12 verse 2, "Do not conform any longer to the pattern of this world, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Ayan po, no? In order to know God's will, we must separate ourselves from the pattern of the world. Paano nga po ba? We must live a different lifestyle. And what doesn't mean to be conformed to the world. Ayan. We cannot live a God-centered life while keeping a world-centered mindset. 'Di ba? Ang hirap po. Ang hirap pong mamuhay na ang Diyos po ang sentro kung ang klase ng pamumuhay po natin ay hindi ang Diyos ang sentro, kundi ang makamundong mga bagay. So, kailangan daw po, kung gusto natin makita ang kalooban ng Diyos, kailangan po natin isentro lagi ang Panginoon. Amen. The world pressures us to fit into its mold to prioritize status, ego, and self-preservation. Ayan daw po. Ang mga makamundong bagay daw po ay pinipilit tayong i-mold doon sa mga makamundong bagay, which is po na napaprioritize yung sarili natin at hindi ang kalooban ng Diyos. At yung text daw po na conform ay, ito daw po ay tayo po ay may warning galing kay Lord. May babala ang Panginoon na do not conform to the world pattern. Ayan po, no? Si Paul po, isn't it saying we should hide from the world, that we should live a different lifestyle. Sinabi po yun ni Paul na hindi lang po natin kailangan na magtago Hindi natin kailangan itago yung mga makamundong bagay na nakasanayan na natin. Kundi, kailangan po natin tong baguhin para po mas makita natin kung ano nga po ba ang kalooban ng ating Panginoon. Ayan. Sabi nga po, if you do nothing, you naturally drift into the world's way of thinking. So, if you do nothing, the world's way of thinking. Ayun po yung kailangan po sa atin po mismo may pagbabago. Kailangan po may ginagawa po tayo. Kasi kung wala po at naghihintay lang po tayo ng blessing galing kay Lord, tapos parang hindi po naaayon doon sa kagustuhan mo, yung nangyayari, para po, 'di ba, dumarating po tayo sa point na, ano ba yan, Lord? Ito gusto ko, ba't itong nangyari? Yung hindi po nakaalign sa kagustuhan mo yung nangyari. Kasi po, nandun po yung pagtuturo ng ating Panginoon. Gusto po ng Lord, lahat po ng kalooban niya ay naka-align po kay Lord. 'Di ba? Hindi po basta tinanim lang yan sa puso natin. Tinanim po yan ng Lord para po mas makita mo yung kayang gawin ng Lord para sa iyo, kapatid. Ayan. Sunod po ay yung
Be transformed by the renewing of your mind. Ayan. Yun nga po, be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayan po, no? We can only know God's will if we renew our minds. Ayun, yung kailangan natin ng restart. Refresh ng ating mga Ayan. mga utak. ng Kumbaga ating po mga sa phone, naglalag din po yung phone kapag sobra nang loaded. So kailangan overuse na. kailangan po niya ng panibagong restart, 'di ba? I-restart mo siya para ibalik siya sa dati niyang takbo ng paano mo gamitin yung mga apps, 'di ba? Ganon din po tayo sa ating kaisipan. Ayan po, no? Sabi po dito, the word transformed in Greek is metamorpho. Ayan po. A caterpillar doesn't just put on a butterfly costume. Its very nature changes from inside. Natural daw po yung pagbabago ng isang caterpillar na nagiging isa siyang paru-paro sa takdang panahon. Ayan po. So, lahat ng bagay ay may tamang panahon. And po, the mind is like a garden. If you stop tending it, weeds return. Ayun po, yung mga gardener, mga hardinero, di po ba, may mga tinatanggal silang mga damo-damo. Yun yung mga Kasi po, darating yung time, kapag hindi po yun natanggal, ano po magiging tsura ng garden? Magiging damuhan. Papangit siya. Hindi na siya yung gusto mong itsura niya, mag-iiba. So, kailangan po that continuous po. Continuous yung ating pagsasubmit sa ating Panginoon para makita po natin kung gaano po kaganda yung kanyang plano para sa atin. Ayan po. The brain's ability to create new paths, spiritual renewal is essentially building new highways in your brain that lead to peace and faith rather than anxiety and doubt. Ayan, so kapatid, lagi po nating naisin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. So, ang sarap naman pakinggan, no? Talagang yung kalooban ng Diyos, no? Nakaka-amaze. Hindi natin minsan maisip o di na masukat di masukat ng isip natin ang kaalaman ng Diyos. Amen. Pero laging mabuti ang purpose at plano ng Diyos sa ating buhay. Napakasarap pag-aralan, no? Kapatid, dumako na tayo sa pangatlo nating puntos. Sabi, the importance of obedience, ang kahalagahan ng pagsunod. So, minsan, no, pag naririnig natin ang word na pagsunod, minsan parang, nabibingi tayo. Ang bigat. Pero, mabigat, di ba? Pero kapatid, hindi. Sabi nga, no, ang pagsunod daw ay may kaakibat na pagpapala. Amen. So, at basahin po natin, no, yung naisiparating sa atin ng Diyos. Sabi nga po, sa kanyang salita, no, sa Deuteronomy 11, verse 26 to 8, See, I am setting before you today a blessing and a curse. Aba, sabi daw, meron daw pagpapala at meron din daw sumpa. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord of your God. So, ibig sabihin pala, no, sa ating pag-aaralan na obedience brings blessing and disobedience bring a curse. Ibig sabihin, nagdudulot ang pagpapala ng pagsunod at pagsuway naman ay nagdadala ng sumpa. Ang sakit naman pakinggan, may sumpa pala, no, pag di tayo sumusunod sa Diyos. Pero kapatid, yun po ang katotohanan. Napakasakit isipin man, ang hirap isipin, pero ganun po ang katotohanan na ang pagsuway po natin ay nagdadala ng sumpa. Kung ano po, no, kung i-recap po natin yun sa Garden of Gethsemane, dun si Jesus na was facing the toughest decision of his life, no? He knew a slow and painfully cruel death was waiting for him. Ito po yung bago ipako si Jesus sa cross, no? Na alam niya na magsasuffer siya ng matindi, no? Ito-torture siya doon, i-humiliate siya ng mga tao, pahihiya siya, sasaktan siya, no? Andun yung sakit na alam niya ganun siya mamamatay. Ayun yung naghihintay sa kanya. Tinetempangan siya ni Satan nun sa bundok. Na ibibigay lahat daw ni Satan, no? Ang yaman, magiging hari siya, no? Pero, kapatid, hindi nagtagumpay ang gawa ng kaaway. Amen. Dahil alam ni Lord na yun sa pag-reject niya, yun yung pag-accept niya para sa will ng Panginoon.
Dahil ine-expect niya rin na gagawin din ng mga followers niya, mga tagasunod niya, kung ano ang ginawa niyang pagsunod sa Diyos. So kapatid, handa ka ba na iwanan ng lahat upang sumunod sa Diyos? Minsan, napapaisip tayo, ang hirap. Pero magagawa natin yun kapag kasama natin ang Diyos. Kasi minsan, hindi lahat ng obedient, willing. Kaya dapat obedient and willing ka, kapatid. Tayo, kapatid. Hindi kasi lahat ng obedient and willing sumusunod. May kakilala po ba kayo na sumusunod pero nagdadabog? Meron po ba kayong kakilala na hindi willing, no, na sumunod? May sumusunod pero nagpo-protesta, no? Sumusunod pero ang daming sinasabi. No? Ang sabi ng Lord, if you are willing and obedient to follow God and obey His will, you will be blessed. Ibig sabihin, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw ay willing na sumunod sa Kanya. Kasi no, kung tayo ay sumusuway, hindi tayo pwedeng mag-expect ng mas malaking blessing, no? Na supernatural promotion kay Lord. Hindi tayo, kung tayo sumusuway, hindi tayo pwedeng mag-expect ng mas malaking blessing na pwedeng dumating sa ating buhay. Ang blessing because of grace. Huwag mong i-expect, kapatid, na may darating sa yung ganyan. Kung maaalala po ninyo yung kwento sa Luke chapter 5, no, yung kay Simon, ito po yung si Peter. Ito po yung, itong chapter na po is yung pagtawag ni Jesus, no, kay Simon, na hiniram po ng Panginoon, dumaan po siya dun sa daungan, hiniram niya po yung bangka ni Pedro para po maging stage niya, para makapagturo siya ng banal na salita ng Diyos. So kung mababasa po natin, no, mga kapatid, kung andyan po ang inyong mga Bible, samahan niyo po kaming buksan ang inyong mga Bible sa Luke chapter 5, verse 5, no, 6 to 7. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, no? Ibig sabihin, may sinabi si Lord, no, after niya magturo, pinuntahan niya si Pedro. Ngunit sa sinabi ninyo, no? Ihuhulog ko ang lambat. Kasi sabi ni Lord that time, sige, ihulog mo yung lambat mo. Pero bakit, kapatid, no? Ang daming, magdamag sila nung nandoon sa dagat, wala silang nahuli ni isa mang isda. At sabi, no, ganoon nga ang ginawa nila. So, sinunod nila si Lord na ihulog yung lambat nila dun sa dagat. At nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos napunit ang kanilang mga lambat. Napupunit na yung lambat, no, nung tinawag nila. Halos tinawag pa nila yung mga kasama nilang mangingisda. Bakit? Dahil sa sobrang dami ng blessing na isda na ibinigay ni Lord, no, doon kay Peter, halos hindi na makayanan ng mga kasamahan nila, no, loaded na, lulubog na nga yung bangka dahil punong-puno ng isda. Diba? Kasi doon pa lang makikita na natin ang daming blessing, no, sa bangka na yon. Biruin mo, punong-puno na isda, halos lumubog na. Alam nyo ba kung bakit nagpala ang Diyos? Kasi may plano ang Diyos sa atin. Sabi nga, alam nyo kung bakit nagpala ang Diyos? Kasi minsan, no, kahit sa sobrang pagpapala ng Diyos, minsan, kapatid, lalagyan mo na lang ang susuko. Dahil sa sobrang daming pagpapala ng Diyos. Amen? No, question. Alam naman natin na they will try to catch the fish all night. Alam natin na dun sa kwento ni Pedro or ni Simon, buong magdamag sila doon na gusto nilang makahuli ng isda, pero wala silang nahuli. As in, absolutely nothing, no? Very clear, no, sa scripture kung mababasa natin. Pero sumunod pa din si Peter. And because they have obeyed, nakahuli sila. The boat sinking, load of fishes, no? Punong-puno. Sobrang dami ng isda. Hindi kaya i-accommodate ang kanilang bangka. So, ibig sabihin, nakaranas sila ng blessing nang sumunod sila. Pero, gusto lang i-clarify ng Lord sa ating kapatid, ang harvest wala sa dagat. No? Bakit natin nasabi yon? Blessing nung sumunod sila, no? Calling na sila doon nung gabi. Ay, galing na sila doon nung gabi.
So wala talaga sa dagat yung harvest. Ang harvest nasa obedience nila. Ang point dito kapatid, ang pagsunod, pag sumusunod ka, may pagpapala. Kaya nung sumunod sila, nakahuli sila ng maraming isda. Hindi yun dahil sa tubig o sa dagat. Hindi ka pinagpala dahil sa pinahiram mo yung stage basta-basta no kay Lord yung bangka. Pero pinagpala ka ng Diyos dahil sumunod ka sa Kanya. So kapatid, ang blessing daw natin ay nasa obedience natin, no? Kaya sabi nga po no sa Psalms 23 verse 6, blessings and mercy shall follow you all the days of your life. So kapatid, sino ang gusto ng blessing sa atin? So lahat tayo gusto ng blessing. Kaya kapatid, ano pang hinahantay natin? Sabi nga ng Lord, ang pagsunod ay may kaakibat na pagpapala. Kaya salamat po sa Lord dahil laging may paalala sa atin ang Panginoon na ang pagpapala po no ay nagmumula lahat sa Diyos. So sabi nga po, obedience precedes prosperity and success. So ang pagsunod din daw po para sa kaunlaran at tagumpay natin, no? Mararanasan mo yung bunga at pagod, yung blessing ng prosperity, mapapasayo yun kapatid. Sabi nga sa scripture, ang tunay na pagpapala, hindi ka pahihirapan. So alam natin ang katagumpayan at ang pagpapala ay galing sa Panginoon. So ang good success ay resulta ng pagsunod natin at relasyon natin sa Panginoon. Oo, minsan mahirap ang pagsunod. Pero kapatid, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya kung kapatid, ikaw ay nahihirapan, idalangin mo, iluhod mo yan sa Diyos sapagkat ang Lord ay handang makinig po no, sa ating mga hinaing. Minsan kasi ang blessing may side effect, no? Minsan kahit yung tipong nandun ka na sa success mo, nabigay na ni Lord lahat sa'yo, alam mo yung may side effect yan eh. Yung blessing natin minsan may side effect. Alam mo yung tawag doon, Teacher Jen? Amnesia. Nakakalimot. Oo, nakakalimot. Amen. Marami, no? Kapag pinagpala, nagkaka-amnesia. Nung pinagpe-pray mo yung gusto mo ipag-pray kay Lord, iyak ka ng iyak kapatid. Pero pag nakuha mo na yung blessing, nakalimutan mo na yung nagpala. So paalala no sa bawat isa sa atin, paalala ni Lord na lahat ng katagumpayan, no? Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat ng ating buhay ay galing sa ating Panginoon. So yung katagumpayan mo kapatid, galing yan sa Panginoon. No? Pag mong hayaan na ay galing to sa akin, wag po nating hayaan na maging ganun tayo, no? Sabi nga po no, minsan iniisip natin na akala natin galing yun sa kakayanan natin, pero no kapatid, galing po yun sa ating Panginoon. Obey and be blessed. Salamat po no sa ating Diyos. Amen. Ayan, no? Tunay nga na kailangan din namin, Lord, ng isang, maraming fish. Ulam. Yung ulam natin. Ayan, masarap yan. Ay, gutom na. Ayan po, no? Sunod po, how God reveals His will. Ayan. Paano daw po nire-reveal ni Lord yung kanyang kalooban. Ayan. Part 1 yan, no? Oo. Part 1 pa. Ephesians 5, chapter 17. And therefore, do not be foolish, but understands what the Lord's will is. Ayan, nakakatuwa naman pong isipin, no, na kapag po talaga inaano po natin yung salita ng Lord, tunay nga po na nandun po yung kanyang pagtugon. Amen. Yung mga katanungan po sa ating isip at puso, yung mga doubt, and ano man po yung nararamdaman natin. Pag nagbasa po tayo ng Bible, andun po lagi yung katugunan ng Panginoon. Nakikita po natin kung ano yung kalooban niya, yung plano niya sa atin, na lagi po nating maalala kung ano nga po ba talaga yung kalooban niya kaysa sa kalooban po natin. Nasabi po, it is possible to understand God's will. Let us look at the 4 ways the Bible says God's reveal His will. Una po, the Bible. Po, no? Yung Biblia. So, lahat po tayo ay mayroon po niyan sa bahay. So, kung ang nais mo ay ang malaman kung anong kalooban ng Diyos para sa iyo, una mo pong kunin ang inyong Biblia. Ayan. Try nyo pong makipag-niig sa ating Panginoon at basahin ang kanyang salita. Sabi po sa 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is God-breathed and useful for teaching,
rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ayan po, no, ang ganda po ng sabi ng ating Panginoon. Nandun daw po lahat. Kung paano po tayo, nandun daw po yung pagtuturo, nandun din daw po yung pagtatama, at yung, dun din daw po tayo tinitrain sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan, the Bible is the ultimate judge of whether something is God's will or not. If a prophecy, a dream, or a vision contradicts the Bible, then it is not from God. Ayan daw po, no? Kung may mga naisin daw po ang ating mga puso at gustong gawin ng ating isipan at sa tingin mo ay hindi naka-align sa salita ng ating Panginoon, ito daw po ay hindi galing sa Diyos. So kapatid, no, kapag gusto mong malaman kung kalooban ba ng Diyos yung nais mong gawin, makipagniig po tayo sa Kanya, no? Basahin po natin yung salita niya. At sa tingin mo, yung nasa puso mo na gusto mong gawin, ay naaayon sa salita ng Diyos, ayun po ay kanyang kalooban. Ngunit kung ito po ay hindi naaayon sa salita ng ating Diyos, ito po ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Ayan. Sabi po sa Ephesians 5:17, tell us not to be foolish, but to understand. The word does not just give us information, it equips us. Hinuhulma po tayo, no, nire-ready tayo na kung ano man po't ano man ang dumating sa atin buhay, ay lagi po tayong handa. Amen. It teaches us what's right, rebukes us when we were wrong, and train us to stay on the path. Yung daw pong salita ng ating Panginoon, ini-stay tayo kung saan po dapat tayo nandoon. No, nandun po yung pagga-guide ng ating Panginoon, kung saan dapat at hindi. Ayan. If a feeling or a vision contradicts the word wins every time. Lagi po nananalo ang salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, the Holy Spirit. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Sa Acts chapter 13 verse 2. Makikita rin po ito sa Acts chapter 16 verse 7. Ayan po. The Holy Spirit, God isn't it a distant author. He is a present guide. The Holy Spirit speaks specifically. He calls people to specific tasks, and sometimes He even stops us from moving in the wrong direction. Yung Holy Spirit po yung ating laging kasama. Siya po yung ating guide, no? Kung tama pa ba ito o hindi na. Kung ano po bang pinapagawa ng Diyos at hindi. If we want to hear the Spirit's direction, we need to create space for Him to be heard. Ayan daw po, sa ingay po ng mundong ito, kailangan po magbigay tayo ng panahon sa Lord. Amen. 'Di ba? Yung ito pong space na to, yun yung quiet time mo sa Lord eh. Lord, tama pa ba to? Lord, ito po ba yung nais mong ipagawa? Lord, ito po ba yung taong gusto mong tulungan ko? Nandun po lagi yung isinasali po natin yung ating Panginoon. Ayan. Pangatlo po, godly counsel. The way of a fool seems right to him, but a wise man listens to advice. Sa Proverbs chapter 12 verse 15. May kita rin din po ito sa Proverbs 15 verse 22 and Psalms chapter 1 verse 1. Why is it important to receive a counsel before making major decisions? Ayan daw po, no? Teacher Maricar, naranasan mo na ba yon? Na gagawa ka ng malaking desisyon sa buhay mo, nahihingi ka ng advice sa iba? Maraming beses na, Teacher Jen. Yung tipong bibili ka ng house and lot, no? Pero yung pera mo, nangihingi ka pa ng advice. Pang ano lang pala, house and lot sa paso. Ayan, lagi pong may ginagamit yung ating Panginoon. Ayan po, no? We often think our own perspective is enough, but Proverbs 12:15 warns that the way of fool seems right to him, the wisdom of others. Ayan po, no? God uses the people around us to sharpen our discernment. Ayan po, ginagamit daw po ng ating Panginoon yung mga tao sa ating paligid para daw po mas mapatalas pa po, no? Yung pakiramdam natin na ito po ba ay tama pa ba o mali? A wise person isn't it someone who has all the answer, 'di ba? But someone who is willing to listen to advice. Ayan po, ang isang tao daw po ay
ang tao daw po na wise person is hindi daw po yun yung, hindi niya po alam lahat yung sagot. Pero handa po siyang matuto at makinig ng mga payo. Ayan po. Godly counsel comes from those walking with God, not those following the patterns of the world. Ayan daw po, no? Ito daw po yung mga, yung buhay nila ay naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. At yung pangapat po ay dreams and visions. Ayan po, no? During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." May kita po to sa Acts chapter 16 verse 9. Ayan po, no? How did Paul know God wanted him to minister in Macedonia? How did Peter know God wanted him to minister in Gentiles? Ano po? Yung dreams and visions daw po ay God is not limited to logic or written words. Ayan po, no? He can use visions to give us specific and urgent direction like Paul called to Macedonia. While the Bible gives us the principles of living, sometimes God uses dreams or vision to give us specific assignments. God will never give a vision that contradicts His written word. Lagi daw po yung binibigay na vision ng Lord ay naaayon sa kanyang salita. Ayan po, no? Ganyan po i-reveal ng Panginoon yung kanyang kalooban. Yan. So, dumako po tayo sa part 2, no, kung paano nga ba i-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban. How God reveals His will, no? Sabi nga po, maraming kaparaanan, no, na nire-reveal ang Diyos sa atin. So, meron din daw po dyan na our gifts and talents, no? Sabi po ay matatagpuan sa 1 Peter 4 verse 10. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So kapatid, ikaw ba ay nasa ministry ngayon? Ikaw ba ay tumutugtog, umaawit, nagtuturo sa mga bata? No? Alam mo kapatid, ipagamit mo lahat ng talent na meron ka sa Diyos. Sapagkat ang pinaglilingkuran mo ay hindi lang basta Diyos na, as in kilala mo Diyos, kundi Diyos at Hari ng mga hari. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na lagi mong kasama saan ka man magpunta. Kaya kapatid, ano man yung talent na or regalo na ibinigay sa atin ng Diyos, no, ipagamit natin yan, no, sa ating Diyos para sa kanyang gawain. Kasi minsan, no, maraming Christian ngayon hindi na de-discern kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin, no? Paano nga ba sila makakatulong sa gawain ng Diyos? Alam nyo ba yung sa simpleng ano lang ng mga upuan, pagliligpit ng upuan, paglalagay ng upuan sa church, no? Yung pagwawalis, pagpupunas. Alam nyo ba kapatid na isa na rin yan, no, sa paggawa sa Panginoon. At natutuwa po ang Diyos dahil po sa ganun. So, dito po sa topic natin na how God reveals His will sa part 2, isa po yung gift and talents, no, na sinasabi po sa kanyang salita na gamitin po natin para mag-serve sa ibang tao, para mag-serve kay Lord. Yung mga kakayanan po natin, no, ituro po natin sa atin pong mga kapwa. Nang sa ganun magamit po natin, no, para po sa gawain ng Diyos. And yun nga po, no, minsan kasi hindi mo ma-eliminate yung mga distraction mo sa buhay. No? Kung hindi ka mamumuhay sa purpose ng Lord. Sabi nga, Lord has a purpose in your life. God has a plan in your life. Amen? And living in God's purpose benefits the next generation. Ito po yung kanina binanggit ko na kapag ikaw ay namumuhay sa purpose ng Panginoon, kahit yung mga anak mo makikinabang. No? Amen? Kahit ikaw ay purposeful, pati ang mga apo mo, ay kapag ikaw ay purposeful, pati ang mga apo mo makikinabang. So, amen. Dumadaloy po pala yan, no, sa next generation mo. Ibig sabihin, no, in fact, the moment you said yes to the Lord, maraming tao ang nagbe-benefit sa yes mo. Amen? Amen po, no? Minsan kasi, na-abuse natin, nami-misuse natin yung will ng Panginoon. Kalooban ni Lord, napahiramin mo ko ng pera, Teacher Jen. Sige. Kalooban ng Lord na ikaw ay mapakasalan ko. Kalooban ng Diyos na ipag-grocery mo daw ako. Sige. So, no, Sige lang, sige. lahat na lang, God's will. And those words, God's will, no?
sinasabi natin na kalooban ni Lord. Kaya kapatid, yung God's will minsan na-abuse at nami-misuse natin. Sasabihin sa'yo ng ibang tao na kalooban ng Diyos, kaya ka naghihirap. Di ba? Ang sakit. Para bang ina-associate natin na kapag may mga struggle sa ating buhay, no? Kapag may mga challenges tayo nararanasan, kaya pala ako nagkasakit kasi kalooban to ng Diyos. Kaya pala malubha ang sakit ko kasi inalaw to sa akin ng Diyos para parusahan ako. Tinatapik lang ako ng Panginoon. May sinasabi ang Panginoon sa akin. Basta kasi nakikinig. Yung mga ganon, posible, pero posible ring wala. Posible ding hindi yan kalooban ng Diyos, yung hirap na nararanasan mo, kundi consequences yan kapatid lamang ng mga maling desisyon mo sa buhay. Hindi naman lahat ng nagkakasakit, biglang nagkasakit lang. Minsan yung iba nagkakasakit dahil may bisyo, no? Dahil sa kinakain. May pinagmumulan. No? May pinagmumulan. So dapat wala tayong isisi sa Diyos. Hindi kasi lahat ng sorrow at saka struggle sa ating buhay ay epekto ng kalooban ng Diyos, no? Minsan, kaya tayo naghihirap, meron tayong series of choices, no? And nagkamali tayo sa mga consequences. No? Sasabihin mo, si Lord naman, pinapahirapan pa ako. Lord, ba't naman to ginagawa sa akin? Tingin mo ba si Lord andun sa langit, tinitignan kang ganyan, no, ng Panginoon? Brutal ba ang Diyos? At sasabihin, no? Sabihin, pahirapan yung bata na yan kasi Makulit masaya yan. siya, makulit yan, o, diba? Ganun ba ka-cruel ang Diyos para pahirapan tayo? Sasabihin ng Diyos yung mga ganung bagay na bigyan ng sakit yan. Hayaang mabaon yan sa utang. No, di ba? Parang si Rivalilla, mabigyan ng jacket yan. Si Lord ba ganun? Bigyan ng sakit yan. Bigyan ng utang yan. No, kapatid. It's not God's will for us. Amen? In pa, kapatid, hindi mo pwedeng associate ang kalooban ng Diyos sa mga pangit na bagay sa iyong buhay. God's will is found in God's words. Wala nang iba. Dito po natin sa Bible, no, malalaman ang kalooban ng Panginoong Diyos sa atin. Iko-confirm ng salita ng Panginoon yan at magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso't isipan, kapatid. So sabi nga, no, it's amazing to know how God controls every situation when you pass the exam, no? Kapatid Jen, nung nag-aaral ka, di ba? Nung nagtatrabaho ka, you pass that interview and you got the job right now. It's all because of God. Sabi nga, every walk you take, kapatid, He's always with you. Amen, no? Salamat po sa ating Diyos. Ayan po, no? Tunay nga po na yung kalooban lagi ng Panginoon ay mabuti. Ayan, no? Sunod po ay walking in God's will. Ayan. Put away immortality. Ayan po. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5, God's will isn't it always a mystery about a job or a house. Sometimes it is direct command about our character. Ayan po, no? God's will is for us to be sanctified, self-control, and holiness are not optional. Ayan. Tunay nga po na yung God's people are defined by their ability to control their own body and desire. Ayan po, meron daw po tayong abilidad para kontrolin po kung ano po yung ating naisin. Hindi po lahat ay kailangan mong naisin na kahit hindi na po naayon sa kalooban ng Lord, kapag gusto mo, ay gusto mo. Hindi po yun po pwede. Kapag ikaw po ay, naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Ayan po, no? Sanctification daw po, this is the process of being set apart for God's use. Yan po, nire-ready mo na yung sarili mo para po sa gawain ng Panginoon. No, hindi mo po binabakante yung sarili mo para sa mga makamundong bagay, kundi para po ihanda ang sarili mo para sa gawain ng ating Panginoon. Pangalawa po, persevere in God's will. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Yan po ay nasa Hebrews chapter 10 verse 36. This verse remind us that receiving the promise requires perseverance. Ayan daw po, no? Para daw po makuha natin yung pangako ng Panginoon, ay kailangan daw po tayo ay may perseverance.
perseverance. Ayan po, no? Doing God's will often brings resistance from our own old nature, from culture or difficult circumstances. Ayan po. Perseverance is the bridge o tulay po between doing the will of God and receiving what He has promised. So, perseverance daw po is the bridge o tulay po para po sa kalooban ng Panginoon at para po makuha natin yung pangako po ng Diyos para sa atin. Walking in God's will po reminds us that our labor is not in vain. Ayan po. And sunod po ay pursue God's will. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Ayan po sa 1 Peter chapter 4 verse 2. Ayan po. God's will does not just happen. We must take action and pursue it. We must make a decision not to pursue self-will but to pursue God's will. What human desires have you decided not to live for? Ayan po, no? Pursue God's will daw po ay we often wait for God to move us like chess pieces. And natry mo na ba maglaro ng chess, Teacher Maricar? Hindi ako marunong nun Ay, pareho tayo, Oo. no? Inusog-usog ko lang yun dati. Natalo pa. Ayan po, no? Yung sa bawat daw po paggalaw ng mga chess pieces, yun daw po ay pinag-iisipang mabuti. Kasi konting mali mo po, konting galaw mo, talo ka. So, sa lahat po, bago ka gumalaw, yun po ay pinag-iisipan. Sabi po sa 1 Peter 4 verse 2, show us that we must take action. Oh, no? Para po yung walking in God's will, kailangan daw po may ginagawa tayo. Hindi po yung, kalooban to ng Diyos, kalooban ng Diyos na, Kanina. tapos wala ka namang ginagawa. Oo. 'Di ba? Kailangan po tayo ay may gagawin, 'di ba? Kalooban ng Diyos magkabahay ka at lupa. Tapos wala ka ginawa, nagkabahit lupa ka. Iba yun. Iba yun. Alam mo yun, kapatid, na kapag may desire ka at gusto mo yung kalooban ng Lord ay mangyari sa buhay mo, kailangan po may gawin tayo. Na? We have to, kailangan natin mag-step. At ang Lord po yung mag-guide sa atin kung saan po pupunta yung step na yon, no? Kailangan po natin laging may ginagawa. Hindi po pwedeng nananampalataya lang tayo nang walang ginagawa. Walking in His will requires daily po. True pursuit begins when we identify the distractions, be it pride, comfort, or worldly success, and intentionally set them aside. Ayan daw po, no? Yan daw pong pride, comfort, yung worldly success, yung mga makamundong bagay, yan daw po dapat ay siniset aside. Dahil ang priority po natin ay ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, salamat sa Lord kung ibigay niya yung mga bagay na like yung shelter, syempre, pangarap po natin ng bahay, masasakyan, pagkain, yung komportableng pamumuhay po. Kung yun po ay meron ka at binibigay ng Lord, you are truly blessed. Amen. No? Kasi po, tunay na pinapakita ng Lord na yung ating mga gawa ay hindi magiging walang kabuluhan. Lagi pong nandun yung kanyang pagpapala. Although na nandun po ang kanyang pagpapala at kapag tayo ay nawawala, tayo ay may pagpapalo din sa ating Panginoon. Ayan. True pursuit is a response to what Christ has done. Ayun daw po, no? Kailangan, ito daw po yung ating tugon sa Panginoon sa Kanya po ginawa. We pursue God's will because we have discovered something better. Ayan po, naniniwala po tayo na yung may mas maganda pa na gagawin ang Diyos. Hindi lang po yun na basta lang na inilagay ng Lord yan, no? Alam mo, Teacher Maricar, one thing po na na-realize ko habang inaaral po natin to, no? May mga pangyayari po sa buhay. Personally po ako, may mga desire po ako sa puso ko na minsan natatanong ko po ang Lord kung mabibigay pa ba o hanggang desire na lang. Pero tunay nga po ang Lord ay mabuti, no? Amen. Kasi po yung habang gumagawa ka sa Kanya, may ginagawa siya. Amen. Yan ang Diyos natin eh. Yung hindi ka niya hayaan na gumagawa ka lang at si Lord ay nanonood lang, hindi po siya ganong Diyos, no? Sinasabayan ka niya sa paggawa mo. Na habang gumagawa ka, may ginagawa siya na yung hindi mo sukat akalain na try mo na ba yung Teacher Maricar na gumagawa ka sa Lord, tapos pag uwi mo ng bahay, may
may ginawa ang Lord para sa iyo, no? Oo, May blessing. no? Minsan nga, grace na lang ng Lord, no? Minsan, di naman dapat sa atin, pero binibigay ng Lord. Minsan Lord, deserve ko ba to? Ganon. Pero alam niyo po, ang kabutihan ng Lord, lagi tayong manatili sa Kanya. No? Amen. Lagi po natin i-align yung mga gusto po natin. No? Sa will ng Panginoon. Kasi po, at the end of the day po, between you and God po talaga. No? No, kung ano man po yung kalooban ng puso mo, ano man po yung naisin yan, ano man po yung mga bumabagabag sa atin, mga alalahanin, paano na tayo bukas, sa mga susunod na bukas, lalo na ngayon, Teacher Maricar, no? Naisin po nating malaman ng kalooban ng Diyos sa mga nangyayari sa ating paligid. Tumataas yung bilihin, tumataas lahat. Tumataas din yung BP. Oo, mataas dugo mo, charis. Alam niyo po ba yun? Taas ng kuryente, like that. Alam niyo po yun. Alam po ng Lord, bago pa po mangyari yan, nababatid na po yan ng Diyos. Amen. At ang nais lang po ng Lord, tumawag tayo sa Kanya. No, mga panahon na wala ka na makukunan ng pambayad mo ng kuryente, call upon the name of the Lord po. No? Hindi po siya bingi na Panginoon. Lagi po siya may katugunan. Susunod po, pag tinugon ni Lord, zero bill na. Yes, amen. Amen. Kasi minsan, no, Teacher Jen, doon tayo sa bahay mo. O, ngayon, minsan naman, kasi talaga inisip natin, nakatitig tayo doon sa mga closed doors. Kaya minsan, frustrated tayo, nade-depress tayo, no, nagkaka-anxiety. Dahil, hindi mo na mabuksan yung pinto na gusto mo. Pero kaya kalimutan mo na yung pintong binuksan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Sabi mo sa Lord, Lord, pahingin naman kami nito, gusto kong magkabahay, gusto kong magkalupa, gusto kong ma-promote, gusto ko ng magandang trabaho, no? Sinasabi ni Lord minsan no? Minsan God said no. Kapag sarado yung pinto, wag mo nang pilitan, kapatid. Kasi hindi lahat ng demands natin ibibigay ng Panginoon. But I want to reminder you na instead mag-focus daw tayo dun sa God's no, mag-focus tayo doon sa God's yes in our life, no? Oo, minsan, no, Teacher Jen, wala tayong bagong cellphone, wala tayong Hindi tayo increase, nakakasabay. wala tayong promotion, hindi tayo nakakasabay sa mga trending, no? Pero teka lang, 'di ba? Sabi nga, paalala rin sa ating lahat, 'di ba, may pagkain ka pa sa ibabaw ng table ng bahay nyo. Dun pa lang, thank you Lord. Wala na, kayong no? sa banig ng karamdaman. Yes, wala Thank sa you, banig Lord. ng karamdaman. So, kapatid, reminder lang sa atin ng Panginoon na imbis na mag-focus ka sa wala, why don't you focus on the things that God already provided for you, no? Sabi nga, focus on God's will for us. Ayun, alam mo yun, Teacher Maricar, parang tayo bilang nanay, magulang. Yung niready mo na lahat, nasa table, nakakain na lang, di ba? Tapos bigla silang pag-upo nila, may hahanapin sila na wala doon. Anong feeling natin, di ba? Nasasad tayo. Yung si Lord po ganon, kapatid, no? Na inihanda niya na lahat para sa atin eh. Pero yung wala yung hinanap natin. So, ayun po, lagi po nating naisin yung kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako na po sa ating pangwakas sa panalangin. Tunay nga po na nawa ang bawat isa ay pinagpala Amen. sa salita ng ating Panginoon. Na nawa po ang bawat isa ay nasiyahan at nalaman ang kalooban ng Diyos ay nasa kanyang salita. Muli po tayo lumagay sa presensya ng ating Panginoon. Muli, Lord God, maraming salamat po sa salita mo, Lord God, Lord. na aming napagbulay-bulay ngayong umaga. Panginoon, tunay nga po na ang kalooban mo ay laging mabuti. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala sa amin na ikaw ay laging nandyan. Ikaw ay laging may ginagawa. Ikaw ay laging Amen. handang tugunan po kung ano yung aming pangangailangan. Salamat, Lord God, sa mga panahon na dumadaan kami sa matinding pagsubok. Salamat po sa mga panahon na pakiramdam namin ay nag-iisa kami. But then, Lord, nandiyan ka para sa amin. Thank you, Lord. We pray na sa bawat nakikinig, Panginoon, ano man po ang kanilang naisin, ano man po yung mga nasa puso nila, patuloy, Lord God, na maintindihan nila na ang lahat ng bagay pinagkalakip-lakip mo para sa ikabubuti namin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, muli, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay may bagong natutunan mula sa salita Amen. mo. Salamat, Lord God, for the word of encouragement, word of wisdom, Panginoon, na sa bawat isa ay magamit po namin lalo na po sa panahon na to na kami po ay dumadaan sa krisis, Panginoon. Patuloy,
patuloy, Lord God, na hindi po yung krisis yung makita namin, kundi yung kalooban mo sa buhay ng Amen. bawat Thank you, isa. Lord. Muli, Lord God, tinataas ko po ang bawat isa sa iyo. Panginoon, patuloy, Lord God, na nasaan man po kami, ano man po ang aming ginagawa. Patuloy, Lord God, na kami yung pag-ingatan, lingapin, at samahan ng iyong banal na presensya. Yes, Lord. Muli, Lord God, sa iyong papurit pasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa bawat isa for prayer and counseling hotlines po. No, sa PLDT landline, sa Gian Youth Center, 8808-1589. Sa Delight in the Lord Prayer Garden, 8706-6519. At sa smartphones naman po, sa Globe, kay Pastora Aida, 0917-177-6466. Sa Smart naman po kay Pastora Edith, 0920-414-0915. And for love gift, no? Pwede pong mag-send sa GCash, Edita Sisiban, 0920-414-0915. At sa BPI po, Aida Antonio, Savings Account Number, 3196285291. Yan. God bless po sa ating lahat. Shalom! God loves you. God bless you. Let us give God all the glory. Yan. God bless po. God bless po. Thank you po sa pakikinig. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan.